Hey guys, what's up? My name is Sean Manny. Today, pag-usapan natin itong kaganapan sa pag-zero out ng pondo sa PhilHealth. Bad trip dito si Senator Coco Pimentel. Actually, sa huli kong mga napanood, I think magpa-file po ng reklamo, ng petition ito si Senator Coco Pimentel. Kanina nga, nakita ko dun sa ni Teacher Mark, nagpaplano din, hindi ko pa napapanood yung video ni Prof. Chel Magno, pero magpapalata sila ng another complaint, no, sa Supreme Court, sa ginagawa ng PhilHealth, PhilHealth Party List at saka ng DBP. Kasi hindi natin makita talaga. Tandaan nyo, ang DBP at saka ang PhilHealth is under po siya ng administrative agency. Okay, under po siya ng executive. So, hindi natin makita yung point. Bakit ang isang party list na gaya ng PhilHealth, nanghihimasok, okay, sa transaction between executive agencies. Anyway, for now, pag-uusapan muna natin ang pag-zero out at ang reasoning in disgrace po. So, ayun na nga guys, no? I-play muna natin to. Marami tayong ipapa-play. Huli natin yung kay Prof. Chel Magno. Sa bersyong ipinasa ng Kongreso. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth? Sa plenaryo, sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na maaaring maghain ng kaso sa Korte Suprema laban sa hindi pagbibigay ni pisong subsidiya sa PhilHealth. Ayon sa mga mambabatas, may porsyento dapat ang PhilHealth sa ilang tax collections, alinsunod sa PhilHealth Charter, Sin Tax Law at Universal Healthcare Act. The subsidy for PhilHealth is in the nature of is like an automatic appropriation because the law provides for the formula. While we acknowledge that PhilHealth has still billions in reserve funds, paano po magbe-benefit ang mga pasyente kung zero ang budget ng PhilHealth? Depensa ni Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe, hindi naman pwedeng nakaimbak lang sa PhilHealth ang reserbang pondo. Hindi nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Tingnan mo ito kabubuhan nito niyan. Disgrace mo. Is that your way of teaching them a lesson? Hindi sila pondohan? Dahil kampante ka na meron silang pondo? Hindi mo ba naiisip that maybe, just maybe, you yourself by doing such, nagba-violate ka rin ng batas? Hindi ba? Oh. May legislative ka. May mga abogado dyan na senador. Did you ever try to consult them? If by making that decision, may nalalabag ka ring batas? Sinita rin ni Pimentel ang 18 billion pesos na idinagdag ng mga mambabatas sa budget ng Kongreso. 17 billion pesos dyan ang sa Kamara. Kung ganito rin pala ang ending ng mga ang amounts, bakit hindi na lang linabas natin sa plenary at tiniskas? Bakit kailangan sa BICAM pa mangyayari ito? Well, I can answer that question. Alam mo kung bakit, Senator Coco Pimentel? As simple as this. Because you'll be questioning them, you'll be asking questions that they themselves will gonna have a hard time answering you. Budget is much larger because they're a bigger house, I suppose. Pinakamalaki naman ang idinagdag ng Kongreso sa pondo ng DPWH, kaya umabot na sa 1.1 trillion pesos ang budget nito. 5 bilyong piso. First time in history yata to na may pinakamalaking budget. For the last, I don't know, more than decades siguro, ang may pinakamalaking budget consistent ang DepEd. Ngayon DPWH na. Bakit? Kasi nahihirapan kayong pumupit dyan sa DepEd. While sa DPWH, pag mamalaki nyo yung 5,500 na flood control, they don't even exist. Alam mo kung bakit hindi sila nag-exist? Kasi nagbaha, lumubog.
ang dagdag sa Office of the President pero ayon kay Poe, dahil yan sa biglaang hosting ng Pilipinas ng ASEAN Summits. Sa kabila ng mga tanong, All those in favor say aye. Aye. All those against say nay. The ayes have it. quote, with a heavy heart daw bumoto para rito ang ilang miyembro ng mayorya dahil sa ilang hindi inaayon ng probisyon. Bumoto naman ng no ang minority. Sa huli, nanaig pa rin ang pagratipika ng higit 6.5 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Sunod itong ipadadala sa Malacanang para isabatas ng Pangulo. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos. You know what I remember na meron tayong ginamit na clip dito from Senator Ping Lacson at saka kasama niya si Senator Amy Marcos. Ano sabi ni Senator Ping? There was a year na vinito, okay, na vinito ni PRRD ang worth 90 billion dun sa GAB. And pinapasalamatan yon ni Senator Ping. Do you really think itong si BBM, i-veto niya yung GAB na yan? When in fact, lahat ng favorable sa kanila, ay yun yung nangyari. Sa side nila, sa administrasyon. Oh. Ano sabi ng ibang ano rito? Panoorin natin tong statement ni Senator Coco Pimentel. Zero talaga si PhilHealth to free up 74. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Alam niyo ba kung saan yung 74? Yung 74 billion na yan yata yung pupunta sa AIX at saka sa AKAP. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila... Diba nga, kaya nga ninanakawan? Kaya nga ninanakawan ng PhilHealth eh. Kaya kinukuha na ng 90 billion, kinukurta ng 90 billion. Dahil dyan sa reason ninyo na maraming pera. Bakit kayo dyan sa Senado, hindi nyo i-push ang PhilHealth, hindi lang i-disburse, pero lawakan ng programa nila, lawakan ng beneficiaries, paramihin ng mga palakihin yung nagiging contribution ng PhilHealth sa mga inpatient. Hindi yung pinupuntirya nyo kung ano yung savings na meron sila. And for you guys, na ikastiguhin nyo sila, ano gagawin nyo? Tatanggalan nyo ng budget. Maganda yung sinabi ni Prof. Chel Magno rito eh. Nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kinwestiyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang ilang pagbabago sa 2025 national budget. Hindi sang-ayon si Senador Pimentel sa tinanggal na budget para sa PhilHealth mula sa BICAM report. Tandaan nyo, itong si Disgrace po, willing tong sumama willing tong sumama sa administrasyon ni BBM. So no wonder, ganyan ang reasoning niya. So, yun lang naman yung point kung bakit natin ito pinanood, itong clip na to. Para makita nyo, yung klase ng reasoning ni Grace po. Supposedly nga, gaya nga na sinabi, isa sa mga bagay na we both agree ni Prof. Magno, is bakit mo kakastiguhin yun? Hindi ba dapat, pag hindi nagkakaroon ng movement, di ba dapat may mga programa yan? Bakit hindi nyo pag-aralan ng programa ng PhilHealth? Then questionin nyo ang PhilHealth, bakit hindi kayo nagdi-disperse ng funds dito sa mga programa na to? Gano'n na ba karami ang mga beneficiaries dito mga programa na to? Ano ba ang success rate ng mga programa ninyo? Diba? Punta tayo dito sa podcast ni Attorney Chel Magno.
Sabi kasi kaya ngayon hindi binibigyan ng pondo ang PhilHealth ay dahil daw may 600 billion fund. Sabi ni Doc Mads ay hindi yan totoo kasi actually kung ginagastos nila at ginagawa nila yung mandato nila, kulang pa yung pera na 600 billion ng PhilHealth. Eh di ba Doc Mads, kung ikaw yung boss at hindi ginagawa ng empleyado mo yung trabaho niya, hindi niya na-deliver yung trabaho niya, ano ba yung gagawin mo bilang boss? Di ba dapat pina-fire mo yung... Hindi mo bibigyan ng sweldo, ipa-fire mo, palitan mo para gawin niya yung trabaho niya. Oo, di ba? Ano ba naman yung... Kasi, wag nilang titignan kasi madaming pera ang PhilHealth. Alam mo, in fairness sa Dr. Duque, gusto talaga niya, madaming pera because tinitignan na niya na mangyayari itong DRG. Inaambisyon na kasi na ma-reach yung 25 to 30%. Yan yung ambition dapat ng lahat ng nasa PhilHealth, ng lahat uupo sa PhilHealth, ng lahat nasa board ng PhilHealth. Kailan natin pwede i-reach yung 25 to 30% out of pocket? So ngayon, itong ginawa po ng ating Kongreso na pagtatanggal ng budget sa PhilHealth ay naggagarantiya na hindi liliit ang ating out-of-pocket expense. So that's one answer po. Pero gusto ko rin i-share sa inyo itong document na to na nakikita nyo ngayon. Ay, sorry, ang liit. Paano ba natin insurance. Yes. Insurance contract liabilities. Kaya natin. Ito kasi yung sinasabi nila na may, may reserve fund ang PhilHealth. Diba? Pag diningnan nyo dyan, ito, 2023, may reserve fund na 464 billion. Noong 2022, may reserve fund na 275 billion. Pero, pag finactor in nyo na, yung provision for insurance contract liabilities, negative na po yan, no? Total members equity, negative. Ano yung ibig sabihin nun? Ano ang ibig sabihin ng insurance contract liabilities? Kasi as an insurance, ini-estimate po yan. Ano yung mga amount ng outstanding claims? Yung babayaran pa, di ba? Ang daming hospital na babayaran, billion. Pag bayaran mo yan, konti na lang matitira sa'yo. Diba? Kaso, yung estimated nila outstanding claims, hindi naman nagtutugma sa sinasabi ni Secretary Ted na utang sa mga hospital ng government, na utang sa hospital ng local government, at lalo na ng utang sa mga private hospital na billion. Kung i-add up mo kaya yan, I hope somebody in his right mind, in Congress and in Senate, will try to put together all these outstanding claims. One, sunod, future benefits that will work. That's where the new benefits, tumataas na yung benefits sa breast cancer, tapos dadagdagan pa nila ng lung cancer, ng liver cancer, in millions na ngayon. You also have to factor in the future benefits. Eh, hindi lang naman 4 na cancer yan, di ba? And other hospitalization benefit that PhilHealth will have to pay. Okay? Wala naman dividend yung PhilHealth. Although yung mga empleyado ng PhilHealth may tinatawag na... Mamaya, pag-uusapan natin yan. Provident funds. Okay. No. Other taxes and expenses. Doon lang po sa outstanding claims at future benefits. In the next, kasi po 2 years dapat yan eh. Kina-capture mo ng PhilHealth, ng actuary, first 2 years, yung 2 years, succeeding years, so 2025, 26. Magkano yon? Eh sabi natin, pag in-implement mo yung universal healthcare, ang sabi ng NEDA, it will take 257 billion yung first year of implementation. So sabihin mo na yan na yung that's 257 billion a year. Huwag mo na sabihin may increase in benefit pa as of now. Or little increase in benefit. So in 2 years, the 257 billion will be 514 billion. Diba? Eh, nag-a-ambition pa ang PhilHealth magpagawa ng kanyang building. Eh, mag-a-ambition pa ang PhilHealth mag-improve ng kanyang IT system. 12% of their income right now goes to administrative organizational expense. Di, kailan pa? Ano pa? Wala nang matitira.
Ito nga pong to explain natin na itong tinatawag na insurance contract liabilities. Alam niyo po kasi 'di ba kapag nagbayad na yun ng premium, hindi naman natin mapipredict kung magkakasakit ba tayo at kailan tayo magkakasakit, magkano yung gagastusin natin sa pagkakasakit. So meron po tayong mga mathematician, actuarial, scientist na titingnan ngayon yung profile ng mga naka-enroll sa PhilHealth, yung likelihood na magkakasakit sila, kasi kailangan nating ma-project magkano yung posibleng gagastusin ng mga lahat ng miyembro ng PhilHealth. Yan po yung tinatawag nating insurance contract liabilities. Kasi hindi pa nga nagagastos kasi you were looking forward sa future. Meron kang insurance para ma-cover yung gastos mo sa future. So, kailangan natin i-predict yun. Magkano yung posibleng gagastusin ng mga taong bayan sa future kapag nagkasakit sila bilang miyembro ng PhilHealth. Yan po yung insurance contract liability. So, kapag pinactor in mo yan dito sa statement of financial statement ng PhilHealth, ay negative. Negative po. So, mukha lang siyang may 500 billion peso reserve fund. Pero kung gagawin ng PhilHealth yung mandato niya at i-factor in, ng utang niya, bayaran yung mga utang niya sa ospital at factor in yung mga posibleng gagastusin niya sa future dahil sa pagkakasakit ng mga miyembro niya, ay kulang po ang pondo. So itong ginagawa ng mga congressman natin at senador ay betrayal ng responsibilidad nila sa taong bayan na bigyan tayo ng universal health coverage. Kaya nga po ang sinasabi ko kaninang umaga pa, kasi nagsulat po tayo kay Senator Grace po at saka sa miyembro ng BICAM, winarn na natin sila. Ito, papakita ko din uli yung isa pang ito yung sinasabi ni Doc Mads kanina na tinatanong niya sila na parang lumiliit yung inyong binibigay sa PhilHealth. Yan po yung graph. Yung orange, pinakita ko na to sa ibang viewers natin before. Yung orange yung budget ng PhilHealth. Eh, nakita nyo, beginning 2023, may kulay gray sa ibabaw ng orange. Ito pong orange na to ay kinumpute natin. Ito yung 80% of the 50%. So, kalahati ng mga, sasabi nila, yung 80% ng kalahati ng mga nakukolekta natin mula sa tobacco at saka sugary beverages, earmark yan. Specifically sa PhilHealth nyo lang pwedeng gastusin yan. Yan po yung nakalagay sa syntax law natin. Yes. So, kinumpute natin yan. 2019, tama. 2020, tama. 2021, tama. 2022, tama. Pagdating 2023, parang may kulang. So, obviously rito, pagpasok ng mga junior administration, nagkanda leche-leche na. Diba? Ninanakawan na. Oh, diba? Ilang bumagsak. Bumagsak. Ang difference po niyan ay yung kulay gray. Tapos sinasabi nila sa Kongreso na yung mga Duterte, mga corrupt. So dito pa lang, as simple as this, kitang-kita na natin kung sino ang mga corrupt, mandurugas at magnanakaw talaga. No? So imbes na, yes, itong gray na to, tsaka orange na to, dapat yun ang binibigay ng Kongreso para sa PhilHealth, para mabigay yung mga gusto nating pinag-uusapan natin, no, na laki-lakihan yung coverage ng PhilHealth sa atin, kaso hindi binigay ng Kongreso. Pagdating ng 2024, ito po yung malala. Iba pa po ito doon sa 90 billion na kinukuha ng DOF, ha. Kung titingnan nyo, itong gray at orange na line, na bar, for 2024, yan ang dapat pondong ibinigay sa PhilHealth according to the law. According to syntax law. At ang binigay lang nila ay around 40 billion. Binulsa yung kalahati. Hindi naman binulsa. Inilagay sa MAIP. Dun sa Medical Assistance Insurance. Yan, mag-uusapan natin. Gusto na mamalimos tayo. Oo, kasi yun na nga yung purpose diba, Doc? Ayaw natin gusto nating magkaroon ng dignidad ang mga Pilipino na hindi mo na kailangang mamalimos sa mga politiko para lamang mabayaran yung gastusin mo sa ospital. Kaya tayo may PhilHealth. Pero nakikita niyo yung pattern? Nakita niyo yung pattern ng budget na ginagawa ng gobyernong ito? Binabawasan nila, hindi nila binibigay yung naayon sa batas. At yung green na bar, yan ang MAIP. Nakita niyo over the years, binapaliit ang PhilHealth, pero ang MAIP, palaki ng palaki ng palaki. May tatanong ka, Prof. Dan?
Oo. Sige, ano tanong mo? Una, kanina ko pa naririnig yung zero budget ang PhilHealth. Hindi PhilHealth entirely, tama? Yung subsidy lang? May pangsweldo pa rin sa mga tao kasi sa PhilHealth. kanina pa sinasabi zero eh. Zero ang subsidy. Ang subsidy. Okay. Tapos, kung ginagawa ng PhilHealth yung trabaho niya, maaaring maubos itong fund like maubos at immediately. kulang pa. Oo. Okay. So basically, dito sa explanation ni Prof. Shell, lumalabas, no, na yung 600 is parang good as they don't exist. Okay? As if they don't exist. Gaya nga ng pinakita, ito, yung pinapakita nila, no? They're the one na ina-explain nila. Meron man silang reserve fund, pero malaki din ang liability nila. So, matotal, wala talagang pondo. Wala talagang reserve fund ang PhilHealth. Kaya kailangan talaga nila ng subsidy. Di ba? Totoo naman maraming ospital na nagre-reklamo kasi hindi sila nababayaran on time ng PhilHealth. So kung ano man yung nakikita natin, hindi kasi natin na alam yan Pwede ba nilang i-open yung financial statement nila na mas lalo nating mas scrutinize? Based dito sa presentation ni Prof. Shell Magno, suma total, ang pinaka-bottom line niya, yan sinasabi nilang 600 billion na yan. It exists, it's there, pero nakalaan na siya. In short, wala talagang reserve fund ang PhilHealth. Kaya hindi dapat pinuputol ang subsidy ng PhilHealth. Diba? Ganyan katalino itong si Grace po. Pwede ba ang mga tawag dito, pwede ba ang mga hospital sabihin na, hindi namin pwedeng kaltasan yan ng PhilHealth kasi hindi nagbabayad ng PhilHealth sa amin? Pwede ba nilang gawin yun? Lahat ba ng hospital tumatanggap ng PhilHealth? Napapakinabangan mo na nga lang ang PhilHealth normally sa mga inpatient Diba? Hindi mo siya magagamit sa outpatient. Pero in truth, meron po talagang programa na pwede mo magamit ang PhilHealth as outpatient. Ito yung panggagagong ginagawa sa atin ng mga kongresista. Tatanggalan nila ng budget, yung isang ahensya, tatapyasan, tatanggalan, para lang yung budget na yun na hindi nila makukupitan, ilalagay nila sa walang kakwenta-kwentang ayudang paayuda, AKAP, o kaya AIX. Na in truth, hindi mapapakinabangan ng lahat ng Pilipino. Not unlike sa PhilHealth, marami pa po tayong mga kababayan na kailangan ang PhilHealth. Lalo-lalo na yung mga matagal na naka-admit sa hospital. Malaking bagay po sa kanila lahat yan. Diba? Tama ba na i-zero out? Now that we see, yung nakikita natin yung reasoning ng iba't ibang tao, lalo na yung mga ekspertong gaya nila Senator Coco Pimentel when it comes to law, Prof. Shell Magno, who is ekonomista, diba? So, mas lalo nating na-appreciate at naiintindihan. And yung negative part lang, mas lalo tayo nabubuisit at nagagalit dito kay Keso at saka kay Disgrace. Tama ba yung ginawa nila sa pag-zero out? Only because, take note only because hindi raw ginagalaw yung pera.
Baka kaya hindi ginagalaw yung pera. Dahil nakalaan na yung pera na yan sa mga bagay-bagay. Nakikita nyo lang as a reserve. Take note isa pa sa dapat natin maintindihan. Yung pera na yan, good as nothing na yan. Tapos kukuhanan pa nila ng 90 billion. Kung dapat nilang paggalawin yung pera na yan, ipakita nyo, magbayad kayo on time sa mga ospital na nagde-deduct ng PhilHealth. Para naman dire-diretso ang kanilang operation. Kasi kung lahat na naka-admit sa isang ospital, hindi nababayaran on time ang PhilHealth, kawawa naman ang isang private hospital. Diba? Ganyan na kalala. Ganyan na po kalala, guys. Malagyan lang nila ng pondo ang AKAP at ang AIX, tatanggalan nila ng pondo ang PhilHealth. One of the things nga na nakita natin, I don't know how true yung balita tungkol doon. But they're saying na tatanggalan ng budget ang Malasakit Center. Diba? Sino matutuwa? Sa totoo lang guys, maraming natutulungan ng Malasakit Center. I know a lot of people. As in, dyan lang sa RITM, yung mga nakakagat ng aso, nagpapalab test, yung mga nakakonfine, lumalapit sila sa Malasakit Center. Hindi man ganun kalaki, pero kayang i-zero out na Malasakit Center ang binabayaran ng isang pasyente. See? Yun yung mga bagay na nakikinabang ang taong bayan na walang maikukupit ang gobyerno kaya tinatanggalan ng pondo. Yun ba yun?